Samanin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng muting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Uli natin masalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan. Maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay August 27, 2025 at minute na pong alas 4:23 ng hapon. Dito po sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga non-viewers. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphone sa kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood o pakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral. Araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Alas 4:30 ng hapon dito po sa FB Live. Muli, isang mabiyayang pakinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na maluwas niya ng pangunawa sa lahat na abutin at makakapanood ito po ating ginagawang pangaral. Ang ating po paksa sa hapon po ito, konting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating pong paksa, hinggil po doon sa 14, 15, 17, 18. Sabi niya, hindi ko kayo iiwang mag-isa or ulila, babalik ako sa inyo. Minsan pa natin purihin si Abay Hawa sa buhay na binahagi pa niya sa atin. Sa lahat ng mga kapatid natin sa kapulungan, maging dito sa buong Pilipinas at maging doon sa lahat ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Patuloy po tayo magpuri, magpasalamat sa buhay na binabahagi pa niya sa atin. At pagkakataon nito para lalo tayong makasunod, makagawa ng kabutihan sa ating kapwa, kay Abay Hawa at maging sa ating sarili. At doon po naman sa mga nakakarinig, nakakapanood nitong aming ginagawang pangaral, loobin po ni Abay Hawa na tawagin din po kayo gaya ng pagtawag na ibinahagi sa amin. Makilala niyo siya sa isang maka-espiritong pamaraan, hindi makalaman. Kasi lahat po kasi ng nasa reliyon ay puro panglaman na naibahagi sa tao. Maging nung unang siglo hanggang sa panahon natin ngayon, ang mga reliyon ay talagang nagturo ng ukol sa laman, hindi ng mga bagay na ukol sa espiritu. Loobin nawa ni Abay Hawa na kayo man ay makasama namin, hindi lamang nanonood kayo, hindi lamang nakikinig kayo, kundi makasama namin na nagpapasalamat at nagpupuri, sumusunod sa kanyang kautusan, batay sa kasulatan, hindi kautusan na nag-uutos ay mga tao. Kaya nga ho, lahat ng reliyon, imbis na pagpapala galing kay Abay Hawa ay ang nangyayari pabigat, nagiging pabigat, pahirap sa mga tao. Kasi nga ang napakinggan at napanood nila ay ukol sa panglaman. Yung founder nasa laman, yung nangangaral, mga pastor, ministro, pari, imam, obispo, lahat po ay nasa laman. Naturalmente, lahat po nung makikinig dyan sa mga yan ay lalakad ayon sa itinuturo ng mga taong nasa laman. Hindi na ako nagtataka na magkawatak-watak, magkakabahagi ang mga reliyon pagdating ng panahon at oras, araw, kasi nga po, lahat po yan ay nasa laman. So muli, isang magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon
Lisa Indinible Corsiga, Sister Ging Macar, Sister Loren Paulan Fernandez, Leonardo Corsiga, Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Shirley Ragarisa, Joel Suela, Rosly Bandojo, Sister Lolita Corsiga, Brad Sam Rotoni, magandang hapon. Sister Elizabeth Dens, magandang hapon. Brad Noli Tungkua, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, ayun. Alas 4:30 na ako, ang ating oras. Medyo nawala ako ng bagya at hinahanap ko lang yung sino ba? Brother Edmondo Umali, Carlo Roll, Sister Maria Victoria Morales, Sister Lori Calderon, Melchor Pasis, Janmer Corsiga, Jen L. Juarez. Okay. Sige ho. Tuloy na tayo. Alas 4:31 na ho ng hapon. Wala ho tayong naging live kahapon dahil nga nawalan ho kami ng kuryente. Nagkaroon naman, alas 4 na, alanganin na ho. Kaya ako'y namaalam na kahapon dahil hindi tayo magkakaroon ng live. So, ngayon ay ikalawang bahagi pa lang tayo. Bagamat araw ng Miyerkules na wala ho yung ating ikalawa kahapon sana. Pangatlo na sana tayo ngayon. Subalit ikalawa lang. Tuloy na tayo doon sa ating paksa. Ang pinag-aaralan natin ay hinggil po doon sa Espiritu Santo. No? Na, sa isang nasa laman, hindi ho talaga nila mauunawa yung sinasabing Espiritu, Espiritu Santo. Alam naman nung may mga Espiritu Santo or banal na Espiritu, kasi ibinibigay talaga ho yan eh. Ibinibigay talaga ho yan sa mga mananampalataya. Tinanin nyo ho doon sa 7:37 ng 1. Sa kahuli-hulihan ay pinakatatayang araw ng pista. Tumayo si Yahweh at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Yan o yun eh, nagbibigay buhay. 39, ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakalaob noon ng espiritu dahil si Yahweh ay hindi pa niluluwalhati. Gusto kong bigyan ng diin na itong espiritu o yung banal na espiritu ay tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya.
lahat ba unang sumasampalataya? Natural, hindi. Kasi lahat, katulad halimbawa ng mga reliyon, sumasampalataya rin ang wika sila, di ba? Pero bakit wala yung banal na espiritu sa kanila, no? Yan. Brad Jesse Juarez, Fortunato Juarez, Sebastian Juarez. Magandang hapon sa inyo. Pero bakit wala yung banal na espiritu? Ano ba ang tungkulin ng banal na espiritu? Kasi ang sabi niya dito sa Juan, sabi niya 14, 17, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap o matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila o nag-iisa. Babalik ako sa inyo. Yun ay sinabi niya doon sa kanya mga alagad. 19. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita o hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Yung mga taga-sanlibutan, hindi na ang wika nila makikita. Kasi sabi niya sa 19, kaunting panahon na lang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ibig sabihin, yung mga nasa laman, mga makamundo, hindi na nila makikita siya, no? Ngunit, sabi dun sa mga alagad, ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat ako'y buhay, ako'y mabubuhay, buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na yun ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin, ang umiibig sa akin, iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Bakit ganun? Alam niyo ba na halos lahat ng sinasabi niya ay puro pataling haga? Pataling haga yung sinasabi. Nag-iisip ho yung makakausap niya. Sino ka baga talaga? Bakit ayaw mo pang sabihin kung sino ka? Ikaw ba yung Kristo? Kaya meron siyang sinabi doon sa isang talata doon sa Juan. Sabi niya, doon sa 1:16-25, sabi niya, FSB, sinabi ko ang lahat ng mga ito sa inyo ng pataling haga. Darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng pataling haga, kundi malinaw kong ipahayag sa inyo ang tungkol sa Ama. Ang Biblia Tagalog 1978, sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalabong pananalita. Pataling haga, malalabong pananalita. Darating ang oras, hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalabong pananalita, kundi maliwanag na sa inyo sasaysin ko ang tungkol sa Ama. Doon sa SND sabi, sinasabi ko sa inyo ang mga ito sa pamamagitan ng mga taling haga, pero darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng ganito. Sa halip, tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Maganda balita Biblia Tagalog, ang mga ito'y sinasabi ko sa inyo ng pataling haga. Subalit darating ang panahon, hindi ako magsasalita sa inyo ng ganitong paraan, tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. So sinabi naman niya doon sa mga alagad niya kung sino yung Ama, no? Na iniisip na ng mga reliyon, na sabi niya, ang Ama ay isa, nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Siyempre, doon sa mga nasa laman, natural, hindi nila tatanggapin niya. Naalala ko ito noong panahon na babago pa lamang ako. Sabi ng mga tao, sino kaya dito sa mga relihiyon ng mga ang totoo or tunay? Kasi lahat Iglesia ni Cristo, Muslim, ADD, Catholic, Baptist, Born Again, Adventista, Jehovah's Witnesses, yung kay Kibuloy. Sino kaya sa mga ito ang totoo at tunay? Alam niyo ba ang wala ho talagang totoo o tunay sa mga relihiyon? Tungkol kay Bayawa, wala ho talaga. Alam niyo kung bakit wala? Dito kasi sa ating pinag-aaralan,
doon sa Juan, sabi niya, sa 14:16, ang sabi niya, at hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang kaagapay na makakasama ninyo alam niyo ba ito ay Parakletos? Ano yun? Advocate, helper, comforter, counselor. Ano yung Parakletos? Siya ho yung nagbibigay ng tulong. Siya ho yung nag-i-intercessor or tagapamagitan. Ayan, para mas maintindihan natin. Siya ho yung taga-aliw, tagapamagitan, tagapagtaguyod. Ayan. Siya ho yung tumutulong. Sino yan? Yan yung Parakletos o yan yung banal na espiritu. Hindi mo naiintindihan ng marami yan. Kapag ho meron na tayong Parakletos, yung banal na espiritu na nasa atin, siya ho yung magtuturo, siya ho yung magtutulong. Hindi natin kailangan ng sino man, siya mismo. Maraming tao ang nahihirapan. Andun yung problema, stress, bigat, isipin. Bakit? Wala ho yung Parakletos o yung tagatulong. Yung Parakletos, ibinibigay yun. Ibinibigay, hindi ho yan nabibili. Ibinibigay, libre yan. Kahit may pambayad ka, hindi mo kayang bayaran, ibinibigay ng libre yan. Marami yung tao ang wala ho talagang Parakletos. Wala ho yung banal na espiritu. Bilyon. Kaya nga, siyempre, nalulungkot tayo na kung saan ang kapulungan na dapat sana lahat meron ng tagatulong. Hindi. Pero sabi mo dito sa atin, sa kapulungan, marami na rito ang merong Parakletos o banal na espiritu. Marami na ho. At yun ay nakikita sa bunga. Hindi ho kailangang turuan tayo ng sino man. Mismong siya ang magtuturo sa atin. Saan ba natin nakuha yung aral ng Diablo? Nakuha ba natin yung aral ng Diablo, yung Satanas? Nakuha ho ba natin yan doon sa eskwelahan, sa relihiyon? Wala namang relihiyon na nagturo sa atin. Wala. Diba? So, ibig sabihin lamang, meron talagang nagturo sa atin. Saan natin nakuha yung aral na impyerno na sinasabi ng relihiyon? Ito yung may apoy, walang hanggang apoy. Samantalang hindi pala naman ganun ang sinasabi ng kasulatan. Sino nagturo nun? Yung banal na espiritu na siyang Parakletos. Ang daming aral ng mga relihiyon na wala naman talaga sa kasulatan. So doon pa lang makikita natin na talagang napakabuti pala na may haba. Tinawag siyang Parakletos noong siya ay nakitulad sa tao. Pero ang sinasabi nga, di ba, ang paniniwala ng marami, talagang tao lang siya. Pero tinatawag mo siyang tagapamagitan. Yung tagapamagitan mo ay Parakletos. So yun banal na espiritu. Naintindihan ba ng tao yun? Hindi. 14:16 ng Juan. 14:26 ng Juan. Ang banal na espiritu, ang mga aliw. Juan 15:26. Pagdating ng katulong. Ngunit kapag dumating na ang mga aliw, siya'y tinatawag na katulong. Juan 16:7. Hindi ako aalis, ang katulong ay hindi darating. Kung hindi daw siya alis, yun daw katulong, o yung Parakletos, o yung mga aliw ay hindi darating. Unang Juan 2:1, meron tayong tagapagtanggol sa Ama. Meron tayong tagapagtanggol kasama ang isang tagapagtanggol. Ano yun? Parakletos. Parakletos, tagapagtanggol, tagapayo, tagatulong. Nag-aabogado.
Oh, di ba? Parang katulad lamang mo yan, isang taong nagbibigay ng ebidensya na tumatayo sa korte. Kung ilalagay natin sa panglamang diwa. Yun o yung sinasabing Parakletos. Naintindihan mo ba ng isang nasa laman? Hindi. Kaya sabi mo nga, nakakalungkot na pambira dun sa kapulungan, ibinigay yung makaalam ng hiwaga. Pagkatapos, meron na ilan sa kapulungan ang walang tagapagtaguyod, walang, sabi nga ho walang katulong, walang mga ali, walang tagapay. Di ba kayo naniniwala na pag ako ay naglalakad tuwing umaga? Wala akong pinakikinggang music, wala. Wala akong nakalagay dito. Pero tuloy-tuloy yung pang-aaliw na ginagawa ni Abayaw sa akin. Nakapag-kikreate ito, nakapagbibigay siya ng mga aralin. Pero nag-iisa ako naglalakad lang noon. Ang sarap. Yun o yung sinasabi. Nawala sa iba. Kaya nga ho yung mga nasa laman, nagtatanong, alin ba yung totoo? Walang totoo dyan. Walang totoo sa reliyon. Lahat ho yan, pawang kasinungalingan. Lahat, mandaraya, manloloko, lahat ng reliyon. Walang totoo dyan. Kaya nga ho, nag-invento na sila ng mga aral, ng mga doktrina. Bakit? Wala ho yung Parakletos. Wala ho yung nagtuturo. Di ba? Sabi doon sa 15:26 ng 1, pagdating ng kaagapay na aking isusugo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na darating mula sa Ama, siyang magpapatotoo tungkol sa akin. 15:26 yan ang 1. ASND, pagkatapos sinabi ni Yahawasyay, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Ano ito mga sinasabi niya? Ito'y pakalenghaga, malalabong salita. Siya ang tagatulong ninyo at tagapagturo ng katotohanan pagdating niya. Magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Alam niyo ba ang banal na kasulatan ay isang napakalaking puzzle na kinakailangan piece by piece. Hindi mo kaya, siyempre pagka ikaw ay nasa laman, kaya mo ba yun? Piece by piece bubuuin mo para makalikha ka ng isang imahe, larawan. Hindi. Walang tiyaga ang nasa laman. Hindi katulad noong meron kang banal na espiritu, talagang tinatyaga mo dahil may nakikita kang liwanag Pero sa isang nasa laman, wala. Yan ang pagkakaiba ng meron kang banal na espiritu at saka yung ikaw ay walang banal na espiritu, ibig sabihin nasa laman ka. Kaya kailangan, hindi ka na kailangang turuan, hindi na. Mismong siya yung magtuturo sa atin. Kaya nga yung nangyari doon sa nung unang siglo, na nagkaroon ng tagutom doon sa Jerusalem, isang propetang nagngangalang Agabo na pinaunawaan ng Espiritu, na sabi niya talagang magkakaroon ng tagutom. Kala ng marami taga-sanlibutan, hindi, within the vicinity of Jerusalem lang yun, ng iba't ibang. Yun ang sanlibutan nila ng unang siglo. Kaya pagka binabanggit yung sanlibutan, akala natin kasama yung Amerika, kasama yung iba-ibang bansa. Hindi o. Yung sanlibutan, yung panahon lamang ng bisinidad ng Jerusalem na yun. Magkakagutom. So ano nangyari? Nagpadala ang mga kapatid. Ng tulong. Sino ang nagturo? Ang banal na espiritu. Di ba? Sabi niya dito sa Juan 16, hindi ko sinabi sa inyo mga bagay nito nung una dahil kasama niyo pa ako. Pero ngayon ay babalik na ako. 16 ito
sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. At ngayon sinasabi ko na sa inyo, nalulungkot kayo. Pero ang totoo, para sa ikabubuti niyo ang pag-alis ko. Dahil hindi paririto sa inyo ang tagatulong kung hindi ako aalis. Pero kapag umalis na ako, ipapadala ko siya sa inyo. Pagdating niya, ipakikita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila. At ako na may matuwid. Sabi ni Yahushua. At ipakikita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Ipakikita niya sa mga tao na makasalanan sila. Hindi sila sumampalataya sa akin. Ipakikita niya na ako ay matuwid dahil pupunta ako sa Ama at hindi nyo na makikita. Ipakikita rin niya sa kanila na hahatulan sila ng Diyos dahil hinatulan na si Satanas. Sino? Yung laman na siyang naghahari kanino? Sa mga taong makamundo. Kaya kung ikaw ay nasa laman, binigyan ka na ng hatol. Ano, letter for letter yan. 16:11. Ipakikita rin niya sa kanila na hahatulan sila ng Diyos. Dahil hinatulan na. Sino? Si Satanas, yung laman na siyang naghahari sa mga taong makamundo. O paano magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan? Namumuhay ka sa laman. Paano ka pa magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Hinatulan ka na. Naiisip ba ng isang nasa laman yan? Hindi. Hindi naunawaan. Sige lang sila, puri, pasasalamat. Pero yung pala, pagka ikaw ay nabubuhay sa laman, hinatulan ka na. Tama naman yung sinabi ni Pablo sa Roma 8. Yung nangasa laman, kaaway, kalit, may abayawa. So walang mangyayari, walang mangyayari na 1,000 taon na paghahari ng Kristo. Wala. Bakit? Bakit walang mangyayari 1,000? Kasi naghari na ang Kristo panahong unang siglo hanggang sa panahon ngayon. Ilang taon na? 2,000 taon na nakakaraan. Kanino naghari? Natural doon sa mga tao na mayroong banal na espiritu. Hindi kailanman maghahari ang Kristo sa mga taong makamundo. Noong una pa, ginagawa na siya ng taga-sanlibutan na gagawin siyang hari. Hindi siya pumayag. Bakit? May paghaharian siya, at ang paghaharian niya, yung mayroong mga espiritu. Nakuha niyo ba? So bakit kailangan maghintay ka pa ng pagdating niya, samantalang nung una pa pala, nagkahari na siya. Kaya na sinasabi niya, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Doon pala na, makikita na naghari na siya. Nung panahon na yun. Di ba? Hanggang sa ngayon, naghahari siya. Kanino? Doon sa mga banal. So, walang 1,000 taon. Di ba? Bakit? 2,000 taon na nakakarami. 2025 na ngayon. So, mali na. Yan yung doktrina ng laman. Yan ang doktrina ng mga reliyon. Yung 1,000 taong paghahari ng Kristo nila. Samantalang yun pala ay nakapaghahari na o nakapaghari na. Kaya nga ho yung panalangin niya doon sa Mateo 6, hindi na para sa atin yun. Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng pagsunod sa langit. Pinadadating pa nga yung kaharian niya. Ay nakarating na ho yun. Kaya wala na tayong panalanginan pa yung Ama namin. Bakit? Nangyari na ho eh. Maliwanag ano pa ang isang maliwanag? Sabi niya, doon sa siya yung magtuturo eh. Sabi niya, 14:26 ng 1, datapat ang mga aliw sa mga katigbagay ng Espiritu Santo na susubuhin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo. Sino? Yung Espiritu Santo. Sino yung Espiritu Santo na magtuturo? Ito ba'y kapangyarihan lang?
ng Diyos? Hindi ho eh. Tingnan nyo. Natakot ang mga aliw sa mga tigbagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Espiritu Santo, susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo. Sino yun? Yung Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at pagpapaalala ng lahat ng sa inyo yung aking sinabi. Pagdating sa Juan, sa 6:45, ano sabi dito? Siya rin ang may sabi, nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Magkaiba ba yung Espiritu Santo at saka yung Diyos na magtuturo? Hindi ho ah. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto, lumalapit sa akin. Magkaiba ba ang Espiritu Santo at saka yung Diyos? Hindi ah. Ang Diyos ay Espiritu na nakitulad sa tao. Maliwanag na. Alam ba nang nasa laman yan? Hindi. Walang naiintindihan ang laman. Ang naiintindihan ng laman, kumain, matulog, maghanap buhay. Wala silang pakialam doon sa pag-ibig sa kapwa, pag-ibig ng buong puso. Kaya bayaw, wala silang pakialam. Basta sila, may nagtatrabaho sila. Gigising sa umaga, magtatrabaho, kakain, tutulog, happy-happy sa gabi, o happy-happy pagdating ng sweldo. Pero pagdating yung pag-ibig kay abayawan ng buong puso, wala. Bakit? Wala ho yung Parakletos. Wala yung banal na Espiritu. Tingnan niyo. Unang Juan 2, 20. Subalit tumanggap kayo ng kaloob mula sa Kanya na banal. Kaya nalalaman ninyo ang buong katotohanan. 2:20 yun ang unang-una. S&D, ngunit ipinagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu. Kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Kaya pagkawala ang banal na Espiritu sa tao, natural, namumuhay siya sa kasinungaling. Maliwanag ko yun. Pag wala kang banal na Espiritu, namumuhay ka sa kasinungalingan, hindi ka namumuhay sa katotohanan. Diba? Ang mangyayari sa iyo, pipiliin mo lang kung ano yung gusto mong marinig. Pipiliin mo yung mababa, o pipiliin mo lamang yung nakakakiliti ng iyong tenga. Bakit? Nasa laman ka kasi. Diba? Kaya sinasabi nga, wala yung bunga. Wala yung bunga ng Espiritu. Bakit? Nasa laman. Ibig mo sabihin, Brad, lahat ng reliyon nasa laman. Opo, matagal ko na sinasabi yan. Ito pa ho. Unang Juan 2:27. Ano sabi niya? S&D, kung tungkol naman sa inyo ang banal na Espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo. Kaya nga, kung wala kang natanggap na banal na Espiritu, isa lang ibig sabihin nun, nasa laman ka, namumuhay ka sa kasinungalingan, namumuhay ka sa kamunduhan. Wala kang tinanggap. Halimbawa, tinanong mo, Brad, ano ba yung banal na Espiritu? Ano ang pwede kong isagot sa iyo doon? Ibig mo sabihin, hindi ka na talaga naka-experience na nagkaroon ka ng banal na Espiritu. Kasi yung tanong mo, doon pala makikita ko na hindi ka nagkaroon ng pagkakilala o hindi mo nalaman kung ano yung banal na Espiritu. Di ba? Tama ba o mali? Kasi hindi mo kailangan tanongin sa akin yan kung naranasan mo sa buhay mo na nagkaroon ka ng banal na Espiritu. Di ba? Pero tinan nyo wala nagtuturo sa atin. Ako ba nagsalita tungkol dyan sa pagtulong doon sa ganito, pagbibigay sa ganito? Wala naman Di ba? Samantalang sa reliyon, sa Pilitin talaga yan. Gagawa ng inimbentong aral. Mga kapatid, tayo po ay magpapagawa ng mga sambahan na hindi naman pala kailangan. Meron yung pag-aaksaya ng pera ng mga reliyon.
Napunta lang pala kay founder. Di ba? Mapalad tayo mga kapatid. Bakit? Biro mo, kagaanan ng ibinabahagi sa atin ni Abay Hawa. Yung maalis sa atin, yung bigat ng mundong ito. Akala nung marami, napakasarap dito sa mundong ito eh. Hindi ito totoo yun. Sana wala na nagbigti, nagpakamatay, nagbaril sa sarili kung masarap ang buhay dito sa mundo. Di ba? Natandaan natin, ang ibig sabihin ng Parakletos, tagapagtanggol, katulong, mga-aliw, tagapayo. Yan ang ibig sabihin, advocate, comforter, helper. Yan ang ibig sabihin mo yan. Tagapagtanggol, pero meron tagapagtanggol ka. Kaya pagka ikaw, umiiyak sa isang sulok at napakalaki ng problema mo, ibig sabihin no, wala si Abay Hawa sa iyo. Wala yung banal na espiritu. Di ba? Tatandaan natin, iisa lang ang Diyos. Walang iba kundi si Abay Hawa. Siya ay espiritu na nakitulad sa tao. Ilang ang sinasabi ng kasulatan, hindi ho siya Trinidad, hindi dalawang persona, isang Diyos na nakitulad sa tao. Ang Diyos ay espiritu na nakitulad sa tao. Ngayon, nung bumalik na siya sa pagiging espiritu, ano sabi doon sa pangalawang Korinto 3? Ngayon, ang Panginoon ay siyang espiritu. At kung sa naroon ng espiritu, ano sinasabi ron? Tingnan natin. Kasi marami pa hindi nakakaranas nito. Pangalawang Korinto 3:17. Ngayon ang Panginoon ay siyang espiritu at kung saan naroon ang espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Tindi nito Tinanin niya. Kaya marami ngayon, ang dami, nabibigatan. Bakit? Wala ko siya Abay Hawa Wala yung espiritu. O banal na espiritu. Yan ninyo Sabi niya dito sa FSB, ngayon ang Panginoon ay ang espiritu. At kung nasa ang espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. ASND. Ngayon, ang binabanggit dito ng Panginoon ay ang banal na espiritu. At kung ang espiritu ng Panginoon nasa isang tao, malaya na siya. Saan ba siya may malaya? Malaya na siya sa mundong ginagalawan niya. Dito sa mundong ito. Hindi ba? So, ayun po mga kapatid. Loobin po ni Abay Hawa na ito po ay magbukas. Sabi ko sa inyo, hindi lamang bukas yung ating mga mata, pati yung ating pandinig. Sa bagay, kung hindi ipauunawa talaga ni Abay Hawa itong mga pinag-aralan natin. At saka yun nga yung pala-absent. Ibig sabihin, Misa ka lang dumalo, ayan. Marami kang na-miss. So, meron akong nakita mga tanong dito. Yun, magandang dito sa kabila. Ikaw at kanina pa nagaan itong aking isang ayan, ayaw. Teka, dito na. Tingnan nyo lang kung meron akong nakaligtaan Pakisuyo. Leonardo Corsiga. Teka. Sister Maria Victoria, yung pag-iyak na masaya ka kasi sinagot ang lahat ng panalangin. Kagalakan. Umiyak ka nang nagagala ka. Sister Lori Calderon. Maganda ho yun. Biro mo, umiyak ka sa kagalakan. Hindi umiyak ka dahil problemado ka. May tanong dito si Gawal Jeloy Pritz.
Teka ha. Paano yung sinasabi nila, Brad, na mga senyales na malapit na daw ang pagdating niya? Yung mga nangyari sa mundo na digmaan, natural calamity. Alam mo, Brad, nangyari na ito noong unang siglo. Ginagamit siya ng reliyon na akala nila sa panahon natin. Hindi. Panahon pa yan noong unang siglo. Babanggitin ko isa-isa sa iyo. Bahagya lang. Pero ito, matagal ko na tinalakay ito. Meron din tayong video nito. Baka hindi mo lang napanood. O kaya, hindi ka lang nakapakinig nung panahon na aking binabanggit ito. Ito yung nasa 24:1, ano? Lumabas si Yahweh sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Meron akong diin doon, ha? Upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Sino yun? Yung kanyang mga alagad. 2, datapot siya sumagot at sa kanya sinabi, hindi ba kanyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa mga alagad, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng isang bato na hindi babagsak. Yan yung nangyari noong 70 AD. Nangangaral siya nito noong panahon na 30 AD. Ito. 3. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, hindi kung kanino sabihin mo sa amin, kailan mangyayari mga bagay na ito at ano maging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Ito yung ginagamit ng mga reliyon na iniisip nila hanggang sa ngayon, hindi pa ito nangyayari. Matagal na nangyari ito. Sumagot si Yahweh at sinabi sa kanila. Sino? Yung mga alagad. Mag-ingat kayo na huwag kayong, sino yun? Yung mga alagad. Mailigaw ni naman sapagkat marami magsisipa rito sa aking pangalan na mga nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At mga karirinig kayo. Hindi yan o 19 na siglo, 20 siglo, 21. Kayo, yung mga alagad. Kayo na mga digmaan at mga lingongaw ng digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong makulimihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Datapat hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Akalain mo kunin itong talatang ito, ilagay itong panahon natin ngayon? 8. Datapat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagay, ibibigay kayo sa kapigatian. Kayo'y papatayin. Kayo'y kapupuotan ng lahat ng bansa dahil sa aking pangalan. Kailan nangyari yan? Noong panahon, noong unang siglo. Wala na yan. Kumbaga, ginagamit na lang ng relihiyon, pandaya, panakot doon sa kanilang mga miyembro. Siyempre, para magbigay ng magbigay. So wala na yan, Brad. Gawal, Jalay Preach. Matagal na nangyari yan. Okay. Rosely Bando, yan nga ang sinasabi nila o yung kausap ko may paglalaban-laban pa o gera daw bago dumating ang Panginoon nila. Wala na. Kumbaga, lahat ng nangyari noong siya'y nangangaral, 30 yan eh. Kasi mangyayari yung 70, nangyari yung sinasabi niya noong 70 AD. At yan ang dahilan ng pagpaparusa sa mga Hudyo. Dahil, bakit pinarusahan ng mga Hudyo? Ay, biro mong patayin mo yung Kristo, na yung Diyos na nakitulad. Sabi niya, pinatayin ninyo ang lumikha ng buhay. Hindi naintindihan ng mga Hudyo noong panahon ng unang siglo. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin naiintindihan ng napakaraming tao. Bakit? Nasa laman. Wala ang banal na espiritu na nagtuturo sa kanila. Kaya nga, kung ang isang tao, abuti na ng kamatayan o ng katakdaan, yung minimithi nilang buhay na walang gan, hindi nila kailanman makukuha. Bakit? Biro mo yun, namuhay ka na sa laman, tapos buhay na walang hanggang ka pa. Ano yun? Di ba? So wala na. Kamatayan ang bahagi ng isang taong nasa laman. Ibawa, namumuhay ka ngayon sa laman.
nagsisinungaling ka, nakikiapid ka, or may inaasawa ka na hindi mo asawa, namatay ka, halimbawa nakikinig ka sa kapulungan, o ilang taon ka na nakikinig, halimbawa ay sabihin na natin 3 taon na, pero ikaw ay buhay na buhay, umiinom ka ng alak, naninigarilyo ka, nakikiapid ka, may asawa ka na, meron ka pang asawa o inaasawa, tapos buhay na buhay sa iyo yung sugal, lahat ng gawa ng laman, namatay ka. Akala ba magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan? Wala. Eternal death ang ibibigay sa iyo. Gawal Jeloy Preach, mali pala yung pinangangaral ni Soriano na nasa huling araw na pala tayo. Hindi ang huling araw nung dumating ang Kristo. Yan ang huling araw. Sakop ngayon nung huling araw yung panahon ng 70 AD. Di ba? Ang huling araw nung panahon na dumating ang Kristo. Ngayon, kung nung panahon ay pinangangaral ng mga alagad, yung tungkol doon sa panahon ng pagdating nung 70 AD, ngayon iba, yung pagdating na ng kamatayan. Itinakda sa isang taong mamatay na nisan at pagkatapos ay ang paghukom. Yun na ngayon tayo. Wala na yung sinasabi nila na kagutom, wala na yan, nangyari na yan, hindi na mangyayari. Yung nangyayari ngayon, dyan sa Israel, kung ano man ang kalaban, o yung sa China, o kung ano man, yan ay gawa na lang ng laman. At yan ay gawa na rin ni Abay Yawa, siyempre, kung paanong marami siyang pinatay nung panahon ni Noe, ganyan din ang mangyayari. Panahon ni Lot, ganyan din ang mangyayari. Magbabawas, ganyan din ang panahon ang mangyayari. Ganun lang yun. Pero yung sasabihin mong hula pa, wala na. Tapos na yun. Natapos na lahat yun. Sige po, muli maraming salamat sa lahat. Talagang mali si Soriano. Lahat ng reliyon mali. Hindi lamang si Soriano, lahat ng reliyon mali at walang reliyon na maliligtas. Sa kasalanan, bakit? Lahat ng aral na mga yan ay inimbento lang. Wala yung espiritu o banal na espiritu na nagtuturo. Wala. Nakita ninyo, pag tinanong mo, saan nyo nabasa yung aral nyo na pasalamatan? Saan nyo nabasa yung aral nyo na huling sugo si Felix Manalo? Wala may papakita. Bakit? Hindi naman tinuro ng banal na espiritu eh. Na yung banal na espiritu, walang iba kundi si Abay Yawa. Di ba? Ayun. Sige ho. Sana wala akong nakaligtaan ang pangalan, no? Doon sa ating, Teka. Si Brad Pedro at saka Sister Dominga at si Brad Wilfredo Bedes. Parang nakita ko si Brad Wilfredo. Nakaligtaan ko to. Teka. So yun, si Brad Wilfredo Bedes at saka Sister Dominga at Brad Pedro Bedes. Ayun. Tingnan nyo, ano na naman yung aking Sige po, sana wala akong nakaligtaan, ayan. Gawad Jelly Creek, salamat Brad. Salamat din, salamat sa pakikinig at pagdula. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Yawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon magpakailanman siya naman. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain, higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi, natin pong nilalagi dito po sa mundo nito. Muli maraming salamat sa lahat po ng ating anong viewers. Salamat din po sa lahat po ng ating mga kapatiran at salamat sa lahat po ng ating mga kapatid na kamanggagawa ni Abay Yawa. Maraming salamat sa inyong pagtulong sa ating ginagawang pangaral. Maraming pong salamat. Si Abay Yawa na lang po ang magbabalik sa inyo ng lahat ng ibinabahagi po ng bawat isa. Alam ko naman na si Abay Yawa nagtuturo sa atin. Wala namang iba na magtuturo sa atin.
Yun ay ibig sabihin lamang na talagang ang espiritu o banal na espiritu na pinatira sa atin, nananatili sa atin. Habang tayo gumagawa ng kabutihan, katuwiran, yung sinasabi nga nagbibigay tayo ng kapayapaan, yung parangaral, kapayapaan mo yun. Nagbibigay tayo ng kapayapaan sa ating mga kapwa sa pamagitan ng parangaral. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Nako, sabi ni Brad Emiliano, marami kang nakaligtaan, bro. Sebastian Juarez, ang huli kong nabasa. Sino ba yung mga nakaligtaan ko? Tama eh, si Brad Wilfred, nasiglawan ko lang eh. Nagloko na naman yung aking monitor. Gawal Jelly Fritz. Ayan, ito si Brad Wilfredo. Sino pa ba? Rosly Bando. Cecil Manyoso. Ayan. Hindi ko nabasa yan. Carlo Roll. Pasensya ako dun sa ito, ngayon ko lang nabasa si Brad Wilfredo. Nagloko na naman yung monitor. Ayun. Sige ho. At loobin ni Abayama, bukas ho. Ituloy po natin itong ating ginawang pangaral. Muli maraming pong salamat. Sebastian Juarez, nabasa ko na ito eh. So ang hindi ko lang siguro nabasa si Cecil Manyoso, si Brad Wilfredo Bedes, tsaka yung kanyang mga magulang, Brad Pedro at saka Sister Dominga. Bagay, wala talaga sila, hindi talaga. So kung sino man ho o Shirley Bandojo Abrera, ayan, baka hindi ko ito nabasa. Pasensya na nagloko na naman yung aking monitor. Sige po, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Si Sister na ba naarik to? Hindi ko na nakita. Sister Chris Grisola, Sister Vivian Bandojo Mana. Ayan. Ang dami ko palang hindi nabasa. Jinkin Doberte. Yung sige, sino pa? Okay, salamat po. Maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.